usapang pinansyal naman po tayo. Ito madalas na itinatanong sa atin, Rod. Lalo na yung mga biglang naka-acquire ng mana na malakihan o biglang nanalo sa loto. Anong gagawin mo kung ikaw ay bigla ang magkaroon ng malaking halaga ng pera, yung life-changing money? Ano bang gagawin mo, ikaw, Rod? Una sa lahat, no? Parang sobrang overwhelmed ako nun. Parang overnight. Pero isa sa iisipin ko is to invest or is-save kasi ayoko nang bumalik dun sa dating buhay ko bago ako nagkaroon ng ganitong halaga. Well, ang pangkaraniwan kasi, no, may mga documentary studies na napanood ako. Yung iba, pinapublic nila, pinapaalam nila na meron silang ganong kalaking halaga ng pera. Nagkakaroon ng sense of entitlement yung mga kamag-anak, kaibigan. No, biglang nawawala, nauubos agad. Or hindi kaya napapahamak ang kanilang buhay dahil alam na meron silang malaking halaga ng pera. Yan. Pero ano nga ba ang dapat gawin para mapalago o masustain ang ating pera? Alamin natin yan mula kay Sir Floyd Wicoco, isang financial advisor. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, sir. Magandang umaga, sir. Okay, nakamute po ata si sir. Yan. Ayan, Magandang alright. umaga po. Okay, sir. Kung halimbawa po, no, ako po'y biglang maging isang bilyonaryo, paano ko ba mapoprotektahan o pwedeng i-maintain yung aking pera? Well, ang pinaka-importante is security muna, no, nung wealth na na-acquire natin. No? So, maraming mga paraan. So, for example, one of the best ways is i-insure natin yung mismong, well, kumuha tayo ng life insurance. No? It's a very basic move. Pero if titignan kasi natin, kumbaga, let's just say, no, so biglang dumating yung pera, no, we're maybe ine-expect natin or somehow baka hindi rin, no, or sobrang laki nung dumating. Now, it will not hurt kung meron tayong insurance kasi, of course, hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa atin. So, for unexpected reasons, so best is to secure it first. No? So, get a life insurance. So, maraming mga insurance products that can help you protect, no, your wealth. So, for example, meron tayong mga tinatawag na VUL, no? So, variable unit link, or meron ding mga term insurance, no? So, sa case, for example, maybe for Carlos Yulo, kasi medyo malaki pinakuha niya, no? So, one of the recommendations that I can say, maybe pwede sa kanya single pay VUL, no? So, ibig sabihin, hindi niya kailangan bayaran yung insurance itself. Yung, kumbaga, naka-invest yung pera niya, yung mismong investment na yun, walang payment on the insurance side, but protected siya with the life insurance already. So, kumbaga, naka-invest siya, pero insured din siya at the same time, and hindi niya binabayaran yung insurance. Sir, bukod po doon, no, sa ano yung pinakamagandang gawin para from saving, mapalago natin yung pera na meron tayo? Okay, well, again, syempre yun nga, medyo unexpected, no? Or pwedeng unexpected situation, nakakuha ng ganong kalaking yaman, no? So, to be honest, no, if titignan natin, let's say sa top 10 billionaires sa buong mundo, or even sa Pilipinas lang, if we're going to look at it, we can say 8 out of 10 or 9 out of 10, even 10 out of 10 pa nga, are invested in real estate, no? So, my recommendation, even though let's say sa case kunyari kay Carlos Yulo, sa case yan, no? So, may nakuwang or may mabibigay na condo unit. On top of that, I think he can also consider creating passive income. So, that way kasi, syempre, when you have a real estate investment, it gives you somehow one, security, and second is passive form of investment, no? And a lot of the richest people in the world are heavily invested in real estate. Imagine for real estate investment kasi you can get at least around 8 to 10% on average, no, of per annum return or kada taon na return, no. So kailangan mag-create siya ng passive income kasi syempre hindi rin nga pwedeng hindi in-expect yung certain form of income na yon, no. So, now, the best way is that continue that kind of growth. Kasi nandun ka na na-achieve mo na yung ganong klaseng wealth or yung ganong klaseng yaman. So, best is maintain that.
No? So that's one. Real estate. So other is pwede rin siya mag-invest in bonds. So ito yung, let's say, may mga government bonds that can give you at least around 5 to 7% per year. So pag bonds kasi, ibig sabihin ito yung mga naka-loan mismo or yung mga, let's say, government projects that will seek loan from the private investors or even private companies will seek loan from private investors. So pwede nga, no? So bonds is one way. And of course, pwede rin siya maglagay into, kung medyo kasi mga bata pa, no? So pwede rin maglagay in investments like the stock market or equity market, should we say, or pwede rin crypto if he's also opening into that kind of financial instrument. Okay, sir, ideally maganda yung mga suggestion mo, no? Dahil mame-maintain mo, mapapalago mo yung pera mo. Pero may mga ibang bigla ang nagkakaroon ng malakihang pera na buong buhay nila naging trabahador sila. Walang alam sa stocks, sa bonds, walang alam sa paggawa ng negosyo. Gaano po kahalaga na yung mga biglaan nagkakaroon ng malaking halaga ng pera ay kumuha ng mga financial advisor? Yeah, naku, napakagandang tanong. And of course, ako, I will also recommend, no? So, kung dumating yung ganitong situation, and let's just say na bago talaga sa atin yung ganong klaseng situation. No? So, best is kumuha talaga tayo ng isang financial expert, no? So, meron tayong mga tinatawag ng mga registered financial planners. So, ibig sabihin, ito yung mga tao na hindi ka naman actually bebentahan ng insurance sa mga to. It's more of they're going to help you on how you can maintain your wealth. No, so it is important for you to get a registered financial planner kasi hindi lang naman it goes beyond your wealth. It also goes to how you can protect it and at the same time sustain. Kasi may mga historical kumbaga information na tayo na nakuha, even yung mga nanalo ng mga lotto, for example. No? So, some of them, they lost whatever they won kahit na by hundreds of millions of pesos na yung nakuha nila. So, kung ayaw natin mawala yung opportunity na ibigay na sa atin, no? So, best is to protect it. And for you to protect it, if you have less knowledge about it, best if you get to consult with a registered financial planner or a financial expert. Okay, tama yun, ano, Rod? Yes. Magpakonsulta sa isang eksperto. Kasi minsan ang mga nag-a-advise sa atin, pamilya, kaibigan, yung iba nanay eh. So, mas maganda yung expert talaga o yung professional. Para may gabay, no? Dahil pag malalaking halaga ng pera. Go ahead, Rod. Sir, no, isa sa mga concern yung impulsive spending, lalo't meron kang malaking halaga. Ano ba yung dapat na gawin o epektibong paraan para ma-resist yung paggastos at balanse lang yung paggamit ng pera? Ayan, ako, again, napakagandang tanong. So, again, ito yung mga, kumbaga, situation na, let's say, syempre, malaki yung nakuhang premyo, malaki yung nakuhang income, no? So, pag yung mga ganitong cases, kasi nagkakaroon tayo ng parang psychological mindset na hindi siya mauubos. Okay? So, kung may tendency tayo na let's say, sige, kasi na-deprive mo yung sarili mo na, dati wala naman ako ng ganitong klaseng yaman. Tapos ngayon, ganito na talaga yung pera ko, parang hindi mauubos, no? So, best is, well, of course, napakadali sabihin na magpigil. Pero, para, kumbaga, my recommendation is at least around, siguro 5 to 10% ng iyong kinita na unexpectedly, doon mo lang i-spend para sa mga bagay na sasabihin na natin pang sarili mo or yung pang mga libre mo sa pamilya mo or mga kakilala mo, kaibigan mo. Once you go beyond that limit, you have to stop. No, kasi again, i-gauge mo rin, let's say 5 to 10% ng napanalunan mo, biglang naubos mo sa isang araw lang or let's say wala pang isang buwan, ubos na kagad siya. So that means, kung gagawin mo yun the next coming months, ubos talaga yan kagad. So, ayaw natin mangyari yung ganong klaseng situation. So, best is that mag-allocate lang tayo ng pang-libre, kumbaga, or kung gusto natin talagang magbigay sa kapwa natin or even sa pamilya natin. No? Sa limit, 5 to 10% lang siguro. Kasi again, if you want to help your family further, hindi lang siya masusukat by just giving money. Best is that give them as well or teach them as well on how they can grow that money. So maybe turuan din sila kung paano mag-invest or and then
medyo kailangan ingat din tayo when it comes to, let's say, papasok sa business, no? Kasi uso yan. Halimbawa, malaki yung kinita, tapos sasabihin ng kamag-anak, magnegosyo tayo dito. Of course, yung kamag-anak, medyo wala. Sabihin natin na hindi rin ganun ka-expert when it comes to running a business, no? So make sure na alam mo na yung pinapasok na negosyo. Kasi nga, again, unexpected yung income or ito yung mga klase ng kayamanan na bigla na lang dumadating sa buhay natin. And let's just say na once in our lifetime lang to dumarating. So if dumating yung ganyang pagkakataon, best is that to continue maintain that kind of wealth. And by maintaining that kind of wealth, kailangan i-invest natin na maayos at i-allocate natin na maayos ito para mas mapalago pa po natin. Ayan mga ka-RSP na, kung kayo ay magkakaroon ng malaking halagang pera, gawin ng mga hakbang na nabanggit ni Sir Floy Wicoco, no, na ibinahagi ngayong umaga para maprotektahan at mapaunlad ang iyong pera. Humingi rin po ng advice mula sa mga eksperto gaya po ng mga financial at legal experts na maaaring makatulong po para sa inyo para pamahalaan ang inyong pera. Muli, maraming salamat po Sir Floy Wicoco sa pagsagot sa aming mga katanungan at mga impormasyon. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Maraming salamat po.